Don't worry dahil meron pang performance si Soft mamaya. Oo nga pala. So abangan niyo po yan. Huwag po kayong aalis sa lahat ng mga nanonood sa live stream. Yeah. Abangan niyo po yan. Thank you very much Thank you. for your questions, Carlos Aragon. Na-excite naman ako dun sa Miss Saigon. Grabe yung, na-mention mo lang siya, uy, by the way. Oh, actually, yes. Oo. First time mo ba i-announce yun ngayon? Yeah, first time ko lang din siyang i-share sa lahat. Wow! Yeah, and it's not a joke, ha? Pwede kong screenshot yan. Oo. I-post mo nga after. Baka sabihin nyo, fake naman yan eh. Hindi, it's really, really true and I'm super blessed. Kaso lang with a line of shows that I have and it's going to be hectic talaga. Kumbaga, challenging talaga yung ano. I've already asked one artist na nagkapag-try doon, Mr. Mark Bautista, na-try na ako. Humingi ako ng advice. Ayun, bigay naman ng advice. Uy, sana matuloy yan. Ngayon pa lang excited na ang lahat. Okay, now let's go to our next question from Trisha Matias of Metro Style. So, ako ang magbabasa ng kanyang question. Ay, naku, from celebratory. Ito naman medyo may emotional tayo dito. What is the most painful comment that you have received? And how did you use that to motivate yourself? The most painful, wow. Siguro yung habang, pag-usapan ko na lang yung habang I was doing the blind auditions. Kasi I think it's painful for, not just for me, but painful for the Filipinos in history na we are always given the chance to be on stage. Kaso, mukhang hindi naman ipapanalo yan, ganun. So, yung mga tao sumasakay sa idea, kasi they always have been heartbroken na hindi naman ibibigay yan. Kumbaga, gagamitin lang na bait yung Filipino na magaling, ganyan-ganyan. At the finals itself, ilalaglag din. And it was really painful reading it kasi nakakalungkot siya na talagang yung Filipinos nag-submerge na dun sa idea na oo nga, talagang ilalaglag na tayo. And it was very painful na mabasahan ka na hindi mananalo yan kasi Pinoy. Kumbaga ganun. Meron silang racial notion na nakaakibat doon sa pagkapanalo. And yeah, it was really painful, but I really think that I handled it very well because kung may mga taong nagiging negative in a way, talagang talagang may mga lumalaban din. May defenders Defenders, ka. so hindi na ako nag-iisa. Ganun. Yun pala. O, kita nyo, sa lahat ng mga nagde-defend kay Sofronio, Salamat napakalaking bagay po. pala yun. Yes. Para sa kanya. Na-appreciate ko talaga ni Sofia. Okay, now let's go to the next question, also from Trisha Matias. You have a concert tour. What is your pre-show routine like, and how do you unwind in between? Well, gusto ko lang din gamitin yung pagkakataon na inviting everyone the first event that I am going to do when I fly back to LA this March 4 is the Manila International Film Fest. So it's gonna be very big and I'm excited to share that I will open the show and I will close the show. So, and I will sing with, I think I will sing with Deborah Cox, the Grammy nominee, and I will also perform a song with Troy Laureta and Morissette Amon. So I'm so excited, and I also have San Leandro March 15, and then March 29 Sacramento, California. I have New York Town Hall July, and also Dubai May 24. So basta sundan nyo na lang ako. Thank you. Going back to the question, my pre-show routine is just do vocalization. Tinanong ko nga one time yung, kanina yung makeup artist na nag-handle sa akin was the makeup artist of the #1 star in the Philippines right now, which is TJ Monterrey. Nagtanong ako kung ano yung, excited lang din ako and I'm always curious kung ano yung mga pre-show, nila. Sabi na nag-vocalize din daw, ganyan. I really truly appreciate na ng lahat ng tao kasi ako, I am a testament na dapat nagvo-vocalize yung singer and dapat nag-hydrate, whether it's a cold water or lukewarm water, basta hydrate lang talaga. So mga ilang tubig yung Tubig ay nako, basta
na makakailang ihi muna ako bago ako mag-perform. Ganun karami? Yun yung basihan, no? Hindi yeah, ilang and glasses. before I sing, I usually do my toothbrush kasi nakokonscious talaga ako pag after interview na mukhang nangangamoy ano ka na, nangangamoy ka ba ka na. So, importante po yun sa singers. Opo. Oo, importante kasi maraming, kumbaga kumakanta ka pag lumapit ka, di ba na? Yun yung mga trade secrets. Yes, Okay. mga trade secret. So, hydrate. Oh. Yeah, and more of it, motivational videos. And it's really weird na yung motivational videos ko are the vlogs from the Filipinos who are vloggers in the Philippines. Whether it's a comedian or what. Kumbaga, I just felt home every time na nakikita ko na nagkukulitan yung mga Pinoy. Yung iba kasi nakikinig sila ng meditation. Ako, yung meditation ko is to just smile because we Filipinos are known to be just light, kumbaga light every time. May mga certain comedians ka na talagang Pinapanood ko. oo. Not kung sino specific. lang yung Okay. sa feed. Yung mga videos na nakikita natin, videos ni ng ano ba ang tawag nito, videos nila Meme Vice, yung mga random videos, yung mga vloggers dito sa Philippines na na-enjoy ko talaga. Toro Family. I am a fan talaga. Yeah. I'm sure kikiligin sila pag napanood nila. For to, sure, diba? yeah. The Voice, USA champion. Pinapanood Talaga, ko. pinapanood ko. Lahat din yung mga inspirational na yung Tony Talks, yung Miss Karen Davila, lahat ng mga videos na nilulook forward ng mga Filipinos ay ginagawa ko siya maging pre-show motivation. At ngayon ay nandun ka na rin sa channel nila. Oo nga, no? Grabe. Congrats. Okay, now let's go to the next question. And ito na pala yung last natin na batch of questions coming from... Ay, hindi pala. Ako lang pala yun. Ako lang nagsabi. Okay. From Bernie Franco of pep.ph. Hi, Sir Froyo. Hello po. Congratulations. Hello, Sir Bern. Talagang, looking at you sa stage na yan, parang coming full circle, no? Grabe. Yeah. Yung question ko, since you signed up with Star Magic, parang we get the idea na you're focusing on your local career, no? Establishing your local career. Pero when you won The Voice, yung parang next logical question is, will he pursue an international career? So, why focus on establishing a local career rather than an international career? Oh, wow. I think it's really timely to answer that question kasi for sure after makikita nila to, some of the people are going to question this decision that I made. I don't agree with the idea of focusing. Kasi when I started The Voice, I really wanted to just do my life in America. But when I won The Voice, and before I won, I had a conversation with Michael Bublé that he really wanted also to just make highlight of the fact that I am an Asian, I'm a Filipino, and if given the chance that I will win, I think we would use that aspect of leverage to just pursue music. Kasi even him, he was a Canadian and he was an American signed artist for a few years, and not until he went to Asia and specifically in the Philippines, kung hindi siya pumunta sa Philippines and Asia, hindi siya nabigyan ng recognition as the Michael Bublé na kilala natin ngayon. So ang gusto niyang ipatunayan sa akin is bakit bibitawan mo yung Asia and Philippines and geographically location mo as your leverage to just sustain and kumbaga make it more global kasi this is my home. Lahat ng mga nananalo, it's still a challenge for them after they win kasi after they win as the Voice winner, I could also be wrong with this idea. Mahihirapan silang mag-transcend because the music industry in America is very, very concentrated. Now that I have this platform, whether I can make it very big in America, I can make use of my Asian community who would help me na, di Sofronio can make it even kung balikan nyo, few years ago, Sabrina Carpenter, who is the very big right now, made ASAP stage her stage.
balikan nyo, makakahanap nyo na, aba, Sabrina Carpenter too. But few years after, he was the Sabrina Carpenter which just awarded na Grammy. So, ngayon nung nandito ako sa Philippines, bakit hindi ko gagamitin? Bakit ko lilimit yun? That people was just like, sayang yung effort na hindi naman sasayangin because I will do my music here, I will do my craft here. Hindi lang nila nakikita na I am just working here. Marami din pong nag-aantay sa akin doon. Hindi ko lang pwedeng pagsasabay-sabayin kasi nag-iisa lang ako. I need people to work with me and I need people with my home here in the Philippines and with my home in America. So, they just have to support me and sana ipag-pray nyo na hindi magiging limited yung artistry ko kasi kumbaga kung mananalo tayo dito sa journey na pinapangarap ko just to win a Grammy or recognized as like the big singers, this is a win for everyone. You know? So, Thank you're just establishing your foot. Dahan-dahan lang po. Kasi, ika nga nila, pag masyado kang matulin, di ba? Talagang mataas yung lipad mo, hindi mahuhulog ka din. Dahan-dahan lang. Kumaga, let the news unfold itself na, meron pala siya, meron pala siya. But I am just grateful sa lahat na magko-comment kasi that also is a testament of them being excited and being fearful na baka hindi tumuloy, sayang din. I would take that as a compliment naman din. Yeah. Concern nila sa Concern lang din sila. Yeah. Oh, tapos you of all people knows the value of taking it slow, no? Of course, walang tigil lang. Correct. Tapos, yun nga, now that you are a known personality, syempre, hindi maiwasin yung magbabato ng controversies. I'm sure may mga nababasa ka na. So, how are you ready for those, issues? Oo naman. Alam nyo naman sa social media talaga, sobrang laki ng bashing or laki ng factor sa isang artist or sa isang public figure yung controversy. Whether it's a positive and negative, I think I would treat that as a compliment again. Kasi whether it's a bad publicity, it's still publicity. So, you just have to make sure na kilala mo yung sarili mo kasi pag nababasa, minsan natatawa na lang talaga ako. Gusto kong patulan in a sense na mamumulit lang ba. Kaso, nung one time, meron akong video na ginawa. Yung mga nanay natin na sobrang supportive na nagmamahal sa akin. Sa Fronyo, hindi ikaw yan. Sige na nga, ayoko na nga sagutin. Mukhang ayaw nyo talaga akong maging bad boy. Kaya, kaya ano lang ako, kumbaga, kapag sabihin ko, kunwari, oo, hindi sila maniniwala. Kung sabihin ko hindi rin sila maniniwala. We all have our own truth. Kaya ako, I'll just believe in myself na that's me. I mean, that's a Fronyo that they wanted to pursue and okay lang. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, Bernie from PEP. Uy, nabanggit mo si Sabrina Carpenter. Totoo po yun, nag-collaborate pa sila Diba? ng Shanty Dope. Oo. Diba? May collaboration sila Meron dati. silang collaboration and she's just wonderful. Ngayon, sobrang sikat din ka Sabrina Sobra. Carpenter. Malay mo, ano? Diba? O, pero bago siya sumikat, sinaga niya muna tong Asia. Sinagayin muna, diba? tsagain muna natin. Ay, hindi lang kasi natin, di ba, kaya nga ako siguro nanalo kasi yung support ng Asian community are magnanimous, di ba? So, hindi lang, naisip kasi nila, mahina tayo. Hindi ba nila alam yung Philippines is the number one kumbaga audience and support dun sa America. Talagang nakita nila kung gaano kalaki. So, blessed ako na, di ba, meron akong home base dito. And we're glad na hindi mo iniwan nga ang Pilipinas. Of course. Yes. Okay, now let's go to our next question from Jasper Valdez of Manila Standard. At kayo na yung magbabasa. Okay, sure. Congratulations Thank you. sa Fronyo sa mga narating mo and mararating mo pa. Ang tanong ko lang ay sa mga kapwa mo artist sa Pilipinas, sino yung nakikita mo na may chance din na marating yung narating mo sa US? Like, magiging successful din ba sila? Sino yung nakikita mo may potential? Oh, wow. Sobrang dami. I think we are just going to talk about yung mga mainstream ngayon, ha. So, I heard Zach Tabudlo is making names here. He just signed the contract deal with the record label in America. Hindi natin pwedeng kalimutan. Beanie is global.
grabe talaga. Nakikita nyo naman, nakakapag-sold out na sila ng Philippine Arena, the biggest stadium, indoor stadium, di ba? We have TJ Monterde, we have SB19. So, sobrang dami talaga. And even our new winner sa tawag ng Tangalan, I'm just so excited. Sinasabi ko, may mga bias talaga ako. Sobrang gagaling. Makikita mo lang sila. Ngayon, nagpi-pre-show event lang sila. Ngayon, na nagpe-perform lang sila. But give it 2 years, 4 years, they are going to be global for sure. Si Carmel, yon yung Carmel, grand champion diba? ng TNT. Nakita niyo kung gaano kagaling si Carmel. Yes. We have Laika, we have sobrang dami. Okay, thank you. Thank you, Thank you. Jasper. Oh, tsaka sumasayaw din siya. Sumayaw siya sa Philippine Arena. Napanood sa ko nga pre-show yung video, ng Bini. grabe, napakagaling kaya. Grabe. Full of potential. Okay, now let's have Mr. Eugene Assis from People's Journal and gnews.ph. Hello, sir. Hi, Kamusta po? mabuti. Anyway, yung question ko sana, na itanong na kanina, yung tungkol sa if you're interested in an acting career, tapos kung ano yung gusto mong role kung sakali. So, iibahin ko na lang yung question. Okay? So, my question is very simple. Kumusta na ang love life mo ngayon? Maraming nagtatanong niyan. Alam niyo, sir, yung love life na yung pag-uusapan, sobrang blessed ako kasi I am just happy now. So whether sabihin ko sa inyo na may jowa ako, hindi kayo maniniwala. Sabihin ko wala akong jowa, hindi kayo maniniwala. So I just wanna say I am happy right now at kung sino man ang nagpapasaya sa akin, I'm just happy. Everybody's making happy. Kalat nyo yan! Okay. Thank you very much. Thank you, Love. sir. Thank you. Nadali mo ako dun, sir. Sana sinagot ko na lang yung acting. Pero sagutin ko na lang, sir. Pwede ba? Kung gusto niyo akong maging acting talaga, sinabi ko na gusto ko talagang pumasok sa Batang Quiapo. Yung role ko, kakanta ko, pero akala nila kakanta lang ako. Sa likod, mafia pala ako. Yung mga role kong gano'n, marami akong Hoy, alam mo ba, di ba kakadagdag lang ng cast sa Batang Quiapo? Ganyan din nag-start yung iba dun yung medyo hinihiritan lang si Sir Coco Martin na, uy, pasok mo naman ako sa Batang Quiapo. Direct! Tapos nangyari nga, so sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon kung nanonood si Mr. Coco Martin. Direk Coco, alam niyo naman, sobra akong fan. Kapag po kailangan niyo ng pamalit kay Rigor, pwede po. Okay, so abangan po natin yan sa mga nanonood. Pakisend po ito kay Mr. Coco Oo, Martin. kasi gusto ko talagang Gusto ko talaga. incognito, gusto ko kasi Action. action. Gusto ko action. Kahit na 1 week lang, tas mawawala ka agad ako kung mababarilin ako, okay lang sa akin. Basta lang makita ko, ayun, nag-acting. Gusto ko kasi, pero wag lang yung mga rom-com, yung mga, hindi ko kaya yun kung nahiya talaga ako, papagalitan ako sa director, kakakat. Uy, sige, abangan natin yan. Okay. Now, let's go to our next question from Philippine Star, Miss Natalie Tomada. Hi, Sofronio. Hey, Nat! Hello. Hello! Kumusta? Mayong hapon. Mayang gabi na sa Gabihin na din. Ay, sorry. Well, 2 months after you won The Voice, kamusta ka na? Oh my God. 2 months lang pala yun. Sobrang dami nang nangyari sa buhay ko. I mean, the fact that I won The Voice, nakauwi ako sa Pilipinas the first time na I got recognized and I was in Malacanang. Nakapag-perform ako sa ASAP stage na sobrang dating pinapangarap ko lang. I went back to Showtime and had a prod. Now, I am officially signed with Star Magic. Kung kamusta na, sobrang saya ko, ganun. Pero I think I wanted to put that idea na talagang magta-try pa rin ako kung ano yung pwedeng ma-achieve. Dahan-dahan lang, but I am very open to a possibility. Kung ano, sabihin na nila na, Sofronio, sumali ka dun sa anong tawag dun? PBB Celebrity. Direct! Nako, sinasabi ko siya, competitive ako talaga. Kaya Kaya ko mo si Direk Loren kanina. Sana ibubulong ko kaso niya. Hindi. Talagang, I look forward to that, like, the possibility and I am just fan of everyone. Lahat pinapanood ko.
the competition. Kumbaga, excited pa rin ako talaga. And going back to the question, I am just overwhelmed. And patuloy pa rin ako maging overwhelmed sa pagmamahal at recognition ng mga tao. Ito ba yung sinasabi ng period na, syempre you've been through a lot, pero ibang level din ito after, your big win. Ito na ba yung parang the real hard work begins? Oo, talaga. It's where and it's how. Kasi mabilis, hindi siya mabilis pala. Hindi madali na mabigyan ng pagkakataon kasi itong recognition na nabibigay sa akin is sobrang nakakalaki to ng ulo. Kung maghahayaan mo lang, lalaki kagad yung ulo mo. And di mo maaalala na talagang you have to be grounded. And this is where you should put the hard work. You have to be conscious of what you're doing. Hindi ka na pwedeng maglakad sa daan na nakachinelas lang. Meron kasi silang na-vision sa'yo na nai-inspire sila sa'yo. You just have to act on it. So, ayun, sa Bisaya pa, maningkamot ka na Bisaya kasi si Natalie. Maningkamot na magsipag pa rin na to achieve more, to be more, to do more, ganun. Last question na lang. Sure. So, nakabisaya talaga. Bisaya mo. Season 27 is ongoing, right? Tapos may Filipino din na Yes, contestant. Jessica. Oh, and for the benefit of your international fans na rin, what advice can you give to the contestants of the ongoing season? Oh my God. I think the best advice is to just enjoy. Dati kapag sinasabihan ako, you have to enjoy, minsan kasi hindi nakakalimutan ng tao or nakakalimutan ng isang contestant to enjoy kasi masyado silang focus dun sa ideya na mananalo, ganyan-ganyan. I think they have to enjoy it kasi hindi nila makakalimutan at hindi na nila mauulit yon. Kumbaga, I for one took as many videos as I can na ngayon napabalikan ko siya without knowing that I will win. Kumbaga, papanoorin ko lang siya na I still have tears. Kumbaga, pinapanood ko siya. Mag-enjoy lang sila kasi hindi na talaga mauulit. And when you are given the song, just give it all out. Kaya kay Jessica, I'm excited for her and we are good friends. Nagkita pa kami actually dun sa, kasi season 26 and season 27 meron yung virtual meeting, so nagkita pa kami. Congrats sa Fornio and Thank so you. proud. Thank you. Yay! So, would you say na yung experience mo sa The Voice, na-enjoy mo talaga? Ay naku, sobrang na-enjoy ko. Ah, And it really, nag-effort talaga ako dun. I made efforts na, actually mas marami pa akong video kung hindi lang talaga nakurap yung isang hard drive ko. Sayang talaga, kaya sana sa calling out dun sa mga magiging magaling magbutingting na mga hard drive, sana ma-open. I had so many videos na talagang nakaka-excite, ganun. So, sobrang nakakatawa. I really enjoyed my time in The Voice. I think yun dapat yung advice mo. Take lots of videos and make many copies. Para hindi mabura. Tama. Oo, ingatan niyo po lahat ng mga videos na iti-take ninyo. And make friends. Yeah. Ang saya na na-enjoy mo siya. Kasi yung iba parang nasusuka, kada aakit ng stage, kinakabahan. Ikaw na-enjoy mo talaga Ganun siya. din naman ako, pero I fought hard na, Oo. kumbaga every time I was given the chance to be on stage, talagang ready ako. Wow. Okay, now we have our last two questions. Wow. Coming from Christopher Purnell of Philstar.com. At ako ang magbabasa ng question niya. Okay, first question. What is one song that you would love to officially release as a cover? As a cover, I think people have been clamoring about the song that I did during the playoffs in The Voice. It's called Crying from Roy Orbison. Marami talagang nangungulit and I have been keeping it. Hindi ko siya kinakanta dun sa mga shows ko kasi gusto ko na magingay ko siya na magingay. And yeah, I think Crying would be a great cover song. So, abangan na lang nila dun sa official release. Malapit na. Okay. Hinirita ko sana ng sample, kaso hinirita tayo ng gine-gatekeep ko talaga. Para So, hindi nila marinig. alam ko lang, it's a no. It's a no from, sa Fronyo. Okay, ito na yung last question natin. Okay, also from Christopher Purnell of Philstar.com. Actually, ito,
naka-print na to kanina pa. So, coincidence lang siguro to. Sabi niya, can you talk about Tadhana and how life has brought you back to ABS-CBN? So, yung sinasabi niya Tadhana, in general, yung destiny. Yeah, it was a long and very bumpy but beautiful road and journey towards the recognition. Grabe, from pumipila ako dun sa Alabang Town Center when I saw the ano tawag dun, yung tawag ng tanghalan, ano ba pilot na auditions, talaga nakapila kami. I even trivia na nakasama ko si Gigi Delana, kasama ko siya sa pila. From there hanggang ngayon, sobra talaga akong excited na maging kapamilya. And I would never imagine my life na I would be recognized, and you people here, lahat po kayo, naghanda kayo ng time, nagbigay kayo ng time just to give me the recognition that I am praying for. And now, yung pangarap ko, it is really destined na ngayon siya mangyayari. The same stage that I was first recognized, the same people that I dream na mga katrabaho ko, Direk Loren, Ma'am Cory, Sir Riley, Star Magic. So, I think it's really destiny. Tama yun. Palakpakan naman natin si Sofronio Vasquez at napakaganda ng iyong sagot tungkol sa Tadhana, and hindi mo nalilimutan talaga ang iyong pinanggalingan, at bukod sa iyong talent, isa yun sa mga minamahal namin sa iyo, Sofronio. Thank you. You have remained very, very humble and grounded, at dala-dala mo yung responsibilidad, inaccept mo talaga siya na ngayon you're fighting not just for yourself, but also for the whole Philippines and Asia as well. Hey, thank you. Yes. Pero sa ngayon ay gusto namin talaga magsabi sa iyo ng congratulations sa iyong milestone and new beginning with ABS-CBN. So we wish you all the best, and may your dreams continue to come true in the future. But ito na nga, more than that, we would like to thank you dahil patuloy mo kaming binibigyan ng inspirasyon habang tinutupad mo ang mga pangarap mo, Sofronio. So once again, maraming salamat mga kapamilya, madlang people, and friends from the press and media for being with us para sa contract signing